Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Utlay. Taong 1959, San Isidro, Surigao del Norte. Mag-iilang taon na rin ang dumaan, magmula noong umuwi si Utlay sa probinsya ng mga magulang niya. Ni isa sa kanyang mga kamag-anak, walang kaide-ideya sa mga naging buhay niya sa labas ng Surigao. Hindi niya kasi pinagsasasabi ang tungkol dito sa kadahilanang para sa kanya, isa yung malaking kahihiyan ng kanyang nakaraan. Dagdag pa niya na, anuman ang nangyari noon, di niya ninais na maungkat pa. Akala ni Utlay, habang buhay niyang matatakasan ang parting yon ng buhay niya, pero habang tinatakbuhan niya ito, tila bang mas lalo lang itong lumalapit. Lingid sa kaalaman ng karamihan, 7 taong nanilbihan si Utlay sa simbahan. Hindi siya pare, bagkus isa siya sa mga punong sakristan. Nasa ilalim siya noon ng pamamahala ng paring si Hugo, nakalauna na may naalis sa serbisyo buhat sa pag-aaral nito ng mga lihim na karunungan at pagsasagawa ng mga ritual. Pero yung pagkadiskubre sa sikreto ng paring yon, matagal nang hindi nabubunyag sa simbahan. Sa kabuuan, marami na silang natuklasan na hindi na nalaman pa ng mga nasa itaas. Yun din ang naging rason kung bakit pagkaalis niya sa serbisyo, itinago na niya ang lahat ng nalalaman niya. Nagdesisyon na rin siyang bumalik sa probinsya para naman mas mapanatag ang buhay niya. Matagal na panahon niyang itinago ang tungkol dito pinuno, at noon pa man, natatakot talaga siyang ibahagi ito. Pero nung tumanda na si Utlay, nagbago ang lahat ng pananaw niya sa buhay. Napagtanto niyang hindi siya mabubuhay sa pangkasalukuyan kung mananatili ang takot niya sa nakaraan. Upang magkaroon kayo ng ideya, hayaan niyong ibahagi ko ang iilan sa mga detalye. At nga pala pinuno, itatago ko na lang din ang lokasyon ng simbahan alang-alang sa kaligtasan ni Utlay. Nagsimula ang kanyang paninilbihan sa edad na 15 anyos. Ang katungkulan niya noon ay sa mumunting simbahan na sa baryo lang din nila nakatirik. 2 taon na ring nanunungkulan noon si paring Hugo, at nung nahawakan siya nito, napagtanto nitong meron siyang potensyal para mapabilang sa mga eksperimento. Lahat ng pabor nakuha noon ni Utlay, at yun din ang naging daan para maisama siya ng pare. Noong una hindi naman siya nag-iisip ng kung ano, pero sa katagalan, lalo na nung makalabas na sila ng probinsya, dito niya nalaman ang pangunahing pakay ng pari. Ilang metro ang layo mula sa malaking simbahan, nakatirik ang lihim nitong pamamahay. Isang tahanan na kapag tiningnan mo sa labas, wala kang makikitang kakaiba. Pero kapag pumasok ka na, doon mo masisilayan ang mga bagay na bago lang sa iyong mata. Ayon kay Utlay, halos lahat na yata ng mga nilalang na alam niyang hindi umiiral sa mundo, nakita niya sa lugar na yon. 12 patay na sirena na nakasilid sa garapon, iba't ibang uri ng mga mahiwagang sandata kasama ng iba't ibang nilalang na nasa panig ng kaliwa. Pero sa lahat ng bagay na kanyang nasilayan sa lugar, ang tanging nakapukaw ng kanyang atensyon ay yung isang maliit na bote na may nakalagay na dugo. Hindi niya mawari kung kanino ang dugong yon, pero base sa pinaglalagakan nito, alam niyang isa yon sa pinaka-importanting bagay na pagmamay-ari ni Padre Hugo. Lumipas ang mga buwan ng kanyang pabalik-balik sa tahanan. Dito na nga sinimula ng pari ang mga eksperimento. 2 lang sila ng sakristang nakitaan nito ng potensyal, subalit sa kasamaang palad, namatay yung kasama niya sa unang subok pa lang. Ayon kay Utlay, simple lang naman ang ginawa ng pare, at yun ay ang pagpasok nito sa katawan nila ng maliit na porsyento ng dugong yon. Pinainom din sila nito ng iba't ibang uri ng likido na nagmula pa sa mga labi ng nilalang
na nakasilid sa garapong may berdeng tubig. Sa halos 100 eksperimento na ginawa nito, siya lamang ang bukod tanging nakapasa. Dahil sa ganoong pangyayari, pakiramdam ni Utlay, tila bang nagtagumpay ang pari. Kalaunan, matapos nitong mapatikim at maipasa sa kanya ang lahat, dito na ito nagtapat sa kanya. Huli niya na noong malaman na ang pari pa lang yun hindi saklaw ng oras at panahon ng mundo. Dagdag pa nito, matagal na panahon na yung nabubuhay, kakapanaliksik at kakahanap ng tao na magtataglay ng abilidad na bunga ng kanyang paghihirap. Nabanggit din ni Padre Hugo kung gaano siya kaswerte na makita itong si Utlay. Matapos ang eksperimento, hindi na siya nakabalik pa sa bahay na yon. Yung tahanang minsan niyang sinilungan noong nagkakasakit siya, nawala na lamang na parang bula. Sinubukan din niyang itanong ito sa pari pero hindi na ito sumagot pa. Basta ang tanging nabanggit nito, ibinalik na niya ang bahay kung saan yun orihinal na nakatirik. Sa pagdaan pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang pagsasanay upang sukatin ang kanyang abilidad. Tinuruan din siya ng pari ng mga lihim na karunungan hanggang sa napaghusayan na niya ang lahat ng yon. 6 na taon pa ang lumipas. Nakontrol na ni Utlay ang mga kakayahang ni minsan sa buhay niya hindi niya inaakalang magkakatotoo. Ayon sa kanya, espesyal ang tinangan niyang abilidad. Isipin niyo na lang, lahat ng nilalang na ipinainom sa kanya ng pari, kaya niyang gayahin ng anyo ni ang abilidad ng mga ito. Hindi lang yon. Napakadali rin sa kanyang kumuha ng lakas ng mga ito na siya namang nagbibigay sa kanya ng walang katapusang kapangyarihan. Dagdag pa niya na, subok na niya ito dahil pagkatapos ng eksperimento, ginawa siya ng pari bilang pangunahin nitong sandata. Habang nagpapakalat ito ng mabuting balita, siya naman ang naatasan nitong pumatay sa mga taong may bahid ng dugo ng kaliwa. Mga aswang, manggagaway, barangan, at ultimo mga espiritista, walang awa niya yung pinapaslang. Ang naging hadlang lang noon kay Utlay ay yung pagmamakaawa ng mga ito sa harap ng kanilang tiyak na kamatayan. Habang tumatagal din ang ganoong sitwasyon, hindi niya maipagkakailang mas namumutawi sa kanya ang awa sa mga nilalang na yon. Nang mapansin naman ito ni Padre Hugo, pinagalitan siya nito. Mariin siya nitong inabisuhang huwag maawa sa ganoong uri ng mga nilalang dahil sa parte lang yon ng kanilang trabaho. Dahil sa sinabi ni Padre Hugo, sinubukan niyang sundin ang payo nito pero sa katagalan nanaig pa rin ang kanyang awa sa kapwa. Kahit alam niyang masasama ang mga taong pinapatay niya, naniniwala siyang may kabutihan pa ring nangingibabaw sa katauhan ng mga ito. Ang ganoong kaisipan ni Utlay ang mas nag-udyok sa kanyang gumawa ng mga bagay na ikinagalit ng pari. Kalaunan, nang malaman itong pinapatakas niya ang mga nilalang na natatalo niya, dito na ito nagsimulang sumubaybay hanggang sa nakumpirma na ng pari ang kanyang mga pinaggagagawa. Ang aktong yon ni Utlay ang naging daan upang kagalitan siya nito. Hindi naglaon, kagaya ng inaasahan, nagpang-abot silang dalawa. Napaslang ni Utlay si Padre Hugo at sa tulong ng abilidad niya, na kaya niyang gayahin ang itsura nito. Dahil sa abilidad niyang yon, nakagawa siya ng paraan para alisin yon sa serbisyo. Matapos naman niya itong maisa katuparan, umuwi siya sa kanila, dala ang matinding pagsisisi. Pilit niyang sinusubukang takasan ang kasalanan niya, ngunit habang tumatagal, para itong isang aninong palaging nakabuntot saan man siya magpunta. Sa paglipas ng mga buwan, ipinangako ni Utlay, hinding-hindi na niya gagamitin ang regalong ibinigay nito. Yon ang naging paraan niya para matakasan ang realidad na meron siya.
Pagbalik naman niya sa kanilang probinsya, sinikap niyang ituwid ang kanyang buhay. Nagawa naman niya yun ng maayos, sa tulong na rin ng kanyang mga magulang. Ngunit lingid sa kaalaman ni Utlay, ang mga nangyari pala sa nakaraan niya ay pawang patak pa lamang ng kalbaryo at karmang paparating. Isang buwan bago sumapit ang bagong taon, may napansin siyang dayong pamilya na nanuluyan malapit sa kanila. Alam niyang hindi pangkaraniwang tao ang mga ito dahil sa kakaibang presensya na lumalabas sa katawan nila. Gayunpaman sa kabila nito, hindi naman niya ito gaanong pinakikialaman. Sa isip-isip ni Utlay, aalaman na lamang siya kung may biniktima na ito sa kanyang pamilya. Pero kapag wala naman, kahit makita niya ang mga taong yon na pumapatay ng mga taga-baryo, hindi niya yon papakialaman. Dagdag pa ni Utlay, malupit man ito para sa ibang tao, hindi niya maipagkakailang gano'n ang kanyang prinsipyo. Subalit, isang buwan bago sumapit ang bagong taon, may napansin siyang kakaiba sa kapatid niyang anak sa labas ng tatay niya. Kapag umuwi kasi ito, dumaraan yon sa bahay ng pamilya ng mga mangkukulam. Nasisiguro niyang hindi ito kakilala ng kanyang kapatid, kaya agad naman itong napukaw ang kanyang atensyon. Makalipas pa ang ilang araw, laking gulat na lamang niya nang maglabas-masok na yon sa bahay na yon. Alam din niyang may nangyayari roong kakaiba sa kadahilan ng palagi itong umuuwi nang may daladalang tuyong dahon o hindi naman kaya'y kumpol ng puting buhok. Kalimitan kusa niyang iniaalis ang mga markang tangan nito sa pamamagitan ng abilidad na nakuha niya mula sa mga eksperimento ni Padre Hugo. Alam niyo kasi, pinuno, hindi lang anyo ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa ang nakuha niya sa paring yon. Maging ang karunungan ng mga dalubhasang antingerong minsang nabuhay sa mundo, nagawa rin niyang matangan sa pamamagitan ng mga dugo nitong kanyang nainom. Hindi man sa pagmamayabang, pero naniniwala si Utlay, isa siyang bukod tanging nilalang na walang pinapanigang puwersa. Nakadepende ang kakampihan niya sa sinisigaw ng puso niya. Isang hapon, nang mapansin niyang may tangan-tangan na namang marka ang kanyang kapatid, hindi na siya nagdalawang isip na yon ay lapitan. Pagkalapnos niya sa markang nakita niya, agad naman niya yung kinausap ukol sa malimit nitong pag-uwi sa bahay nila ng gabi. Pinayuhan niya rin yung wag nang makikipag-usap sa mga taong yon dahil hindi niya nagugustuhan ang aura ng mga ito. Ngunit, nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman siya nitong hinawi habang inilalahad ang pagtutol nitong makialam sa personal na buhay nito. Ayon pa sa binata, hindi sila totoong magkapatid, kaya wala siyang karapatan na magsalita ng kung ano-ano laban sa mga pinaggagawa nito. Pagkarinig naman niya sa sinabi ng kapatid niya, hindi naman siya nagdalawang isip na hawiin ito papadikit sa pader habang tinitingnan yon sa mga mata. "Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan, Anastasio. Kahit anong gawin mo, kapatid mo pa rin ako. Naninirahan ka sa bahay namin, kaya sundin mo ang lahat ng patakaran. Kung ayaw mo naman, bukas ang pinto. Umuwi ka sa nanay mo. Bukas, kapag ganitong oras ka pa umuwi, hindi lang yan ang aabutin mo." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, agad naman niya itong binitawan. Kahit kasi hindi na yung magsalita, alam niya sa kanyang sarili na nasindak niya na yon ng husto. Bukod sa mga nanlulumo nitong mata, kitang-kita rin niya ang panginginig ng mga binti nito habang nakaharap sa kanya. Maya-maya pa, agad naman niya itong nilubayan dahil sa pagdating ng tatay nila. Sa halip din na makipag-usap at ipagtanggol ang kanyang sarili, pinili na lamang niyang umalis ng bahay para magpahangin. Kinahaponan, habang naninigarilyo si Utlay sa isang tindahan, nasipat niya ang kapatid ng kaibigan niya na naglalakad na papauwi. Pagtitigan naman nilang dalawa,
Agad naman itong binawi ang kanyang paningin, kaya nung masipat yun ni Utlay, pasimple naman niya itong sinundan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang malapit na nga sila sa tinutuluyan nitong bahay, walang pagdadalawang isip naman siya roong pumasok. Bago pa man maisara ng lalaking yon ang pinto, nakapasok na rin siya sa loob. Pagsilay naman niya sa paligid, nadatnan niya ang mga magulang nito na kumakain sa hapagkainan. Nang masipat naman siya ng padre de pamilya, dali-dali naman yung tumayo, sabay lapit sa kanya. Pagharap nilang dalawa, seryoso naman yung nagwika sa kanya, ukol sa kung ano ang kailangan niya. Nang marinig naman ni Utlay ang presensya nito, hindi naman siya nagdalawang isip na iparamdam dito ang presensya ng isang dalubhasang mangkukulam. Dahil sa ginawa niya, unti-unting nagbago ang pakikitungo nito, dahilan para makapag-usap sila ng normal. Pagbanggit naman niya sa kanyang kapatid, agad naman yung humingi ng tawad, kalakip ng pangakong hindi niya na yun papakialaman pa. Akala ng nilalang basta-basta na lamang siyang makakalusot, pero nang akmang magsasalita pa siya, bigla naman siyang nakatanggap ng sapak. Sa sobrang lakas ng pagkakabitaw nito, tumilapon ito patungo sa hapagkainan ng kanilang pamilya. Pagtayo naman ng lalaki, bigla naman yung natigilan matapos nitong masilayan ang mahaba niyang dila na walang patid na nilalawayan ang dugo nitong naiwan sa kanyang kamay. Nang maisakatuparan na ito ni Utlay, napangisi lang naman siya habang pinagmamasdan ang nasisindak nitong muka. Alam mo kung ano ang aral ng mangkukulam na ginagamitan ng dugo, hindi ba? Marami nagsasabing ipinagbabawal itong aral. Kaya nagtataka ako kung bakit normal ko lang itong nagagawa. Matapos naman niyang mailahad ang mga katagang yan, dito na nagsimula ang kanyang paninindak hanggang sa kalaunay wala na silang mapag-usapan pa. Nang mapansin niyang hindi na makapagsalita ang lalaki, minabuti naman niyang umuwi na. Sa pagsapit ng gabi, gamit ang dugong nakuha niya, nagsagawa siya ng ritual ng pangungulam. Isang luma at mapinsalang ritual ang kanyang ginawa, na ayon sa kanya tinatangan lamang ng mga sinaunang mangkukulam. Para naman matupad ang mga kasunduan nito, maaga pa lang inilatag na niya ang mga sangkap. Ayon kay Utlay, simple lang naman ang mga kinakailangan. 2 puno ng tuyot na usbong ng kawayan na nakuha ng Biyernes Santo, dinasalang banal na tubig na nilagyan ng abo at uling, at 5 kamangyan na may kasamang palaspas na pinausukan sa lutuan. Dagdag pa niya na, bagaman simple ang mga sangkap, magkakatalo naman sa paggamit ng mga buhay na salita. Komplikado kasi ang usal sa ganoong ritual, gawa ng masyado itong mapanganib. Isipin ninyo, magkamali ka lang ng pagkabigkas ng mga katagang babasahin mo, paniguradong lahat yon re-rebuelta sa'yo. Mawawalan din ng saysay ang iyong pagpapagal dahil lahat ng iyong inihanda, sa'yo lang din naman tatama. Kapag nangyari rin ang ganoong bagay, hindi ka na maliligtas ng kahit na anong karga. Nabanggit din ni Utlay na isa yon sa mga dahilan kung bakit hindi na nagamit pa ang ganoong aral. Bukod sa maraming kondisyones, obligado ka ring magbenta ng kaluluwa sa demonyo. Subalit sa kabila nito, pilit niya pa rin itong isinasagawa. Pagpatak naman ng 10:00, nakahanda na ang lahat. Nang bumalot na ang makapal na usok ng kamangyan mula sa kanyang silid, agad naman niyang kinuha ang kutsilyo na nasa pinakagitna ng mga ito. Bago niya yun itarak sa manika, idinura niya rito ang dugo na kanyang nakuha sa biktima. Paglapat naman ito sa talim, muli siyang nagsambit ng mga engkantasyon kasabay ng paglitaw ng isang maitim na anino sa kanyang likod na siyang napagbentahan niya ng kaluluwa ng kanyang biktima. Nang mapansin naman niya ito, yun na ang naging hudyat sa kanya para itarak ang talim ng kutsilyo
sa manikang nakaratay sa kanyang harapan. Pagbaon naman ito, bigla namang tumayo ang manikang yon, kasabay ng walang patid nitong pagtakbo. Bagaman gawa ito sa pinagtagpi-tagping dahon, kitang-kita niya ang pagbuka at pagsara ng bunganga nito, indikasyon na yon ay nahihirapan. Maya-maya pa, sa sobrang pagod nito, muli itong bumagsak sa lugar kung saan niya yon inilatag. Mabilis ding nawala ng malay ang manika hanggang sa bumalik na ito sa normal. Ilang minuto pa ang lumipas, may nasipat siyang umagos na dugo mula sa katawan nito. Sa puntong yon napangiti na lamang si Utlay dahil sa alam niyang napaslang na niya ang taong nagmarka sa kanyang kapatid. Inaasahan din niyang hindi pa roon nagtatapos ang lahat, lalo pat may mga anak ito na pawang mga mangkukulam din. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, habang nasa kasagsagan sila ng pagpapahinga, bigla namang nabulabog ang kanilang pamilya dahil sa mga pagwawala ng iilang individual sa labas ng kanilang bahay. Dahil dito, agad namang napasilip itong si Utlay at doon na nga niya nakita ang dalawang lalaking anak nung pinatay niya. Pilit yung pinipigilan ng kanilang mga kapitbahay, pero kahit magtulong-tulong ang mga ito, nagagawa pa rin sila nitong mapangibabawan. Dahil sa pangyayari, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga magulang na siya na ang bahalang kumaharap sa mga taong yon. Inamin din niyang kilala niya ito at nagkaroon sila ng pagtatalo noong nagdaang araw. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, minabuti naman itong hayaan siya sa kanyang problema. Mariin din siya nitong pinaalalahanan na nandun lang sila ng mga kapatid niya sa oras na kailangan niya ng tulong. Matapos naman yung marinig ni Utlay, napangiti lang naman siya habang naglalakad papalapit sa entradang pinto ng bahay. Pagbukas naman niya ng pinto, dali-dali naman siyang lumabas ng walang dalang kahit na ano. Nang masipat naman siya ng dalawa, dito na ito mas lalong nagwala hanggang sa magkaroon na yon ng pagkakataon para sugurin siya. Kaso lang, pagbunot nila ng mga dala nilang tabak, nasipat nilang nagkulay pula ang mga mata ni Utlay. Upang hindi sila mapasama sa mga tao, inakusahan nila ito bilang isang aswang na nagbabalat kayo. Marami ang nagimbal sa sinigaw ng mga ito, kaya kalaunay dumating na ang bantog na albularyo na nakarinig sa alegasyon ng dalawa. Pagsilay naman ito sa kanya, naglatag ito sa mesa ng iilang mga pangontra. Naging mapagmasid din yun sa paligid na parabang sumasang-ayon ito sa sinabi ng mga mangkukulam. Nang mapansin naman yun ni Utlay, hindi naman siya nagdalawang isip na ilaglag ang dalawa. Kaso lang, nang marinig yun ng albularyo, agad naman siya nitong tinanong kung papaano niya nalaman ang tungkol sa bagay na yon. Dagdag pa nito na madalas kilala ng bawat nilalang ang mga kalahi nila. Alam kong mga mangkukulam sila, Utlay. Ang ipinagtataka ko lang, paano mo yun nalaman? Huwag mong sabihin katulad ka rin nila. Tumingin ka sa paligid mo. Marami na ang mga matang nakamasid sa'yo. Kung talagang malinis ka, patunayan mo ang iyong sarili. Tatapatin kita. Noong unang dating mo rito, hindi na talaga naging maganda ang pintig ng pulso ko sa'yo. Alam kong may tinatago ka, pero hindi ko maisip kung ano. Dahil sa sinabi ng albularyo, dahan-dahan namang sumeryoso ang kanyang muka. Hindi naglaon nang wala na siyang mapagpipilian. Nagdesisyon na siyang hawakan ang mga pangontrang inilatag nito sa mesa. Subalit bago niya ito gawin, ipinaramdam niya sa albularyong yon ang presensya ng isang dibino. Nang maramdaman naman ito ng matanda, medyo naging mahinahon ito. Sa puntong yon, alam niyang nakakaramdam na yon ng matinding kalituhan,
Kaya para maalis ang mga agam-agam nito laban sa kanya, isa-isa niyang hinawakan ang lahat ng mga dala nitong pangontra. Kita mo? Hinding-hindi ako masasaktan yan. Wala akong tinatago sa inyo. Pinagbintangan mo akong katulad nila. Ang hindi mo alam, tayong magkatulad. Nang marinig naman ng matanda ang sinabi niya, ora mismo pumanig ito sa kanya. Hindi na rin ito nagdalawang isip na dakpi ng dalawang lalaki na parang nagpapakitang gilas ang matanda. Matapos naman niya yung masilayan, tahimik lang naman siya ritong sumama hanggang sa marating na nila ang pamamahay nito. Pagpasok naman niya sa loob ng bahay ng albularyo, tumambad sa kanya ang sandamukal na pangontra nito laban sa iba't ibang uri ng nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, walang sawa namang nagmakaawa ang dalawang lalaki sa albularyo. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang mapansin niya ang pagiging maawain nito, agad naman niya yung kinumbinsi na paslangin na ang dalawa. Anya, hindi nila kailangan ng ganoong uri ng nilalang sa baryo nila. Subalit nang marinig nito ang kanyang sinabi, hindi yun sumang-ayon. Naniniwala kasi ang matanda, nagbabago ang bawat nilalang, kaya hindi na dapat pa ang pagpaparusa ng kamatayan. Matapos naman itong makapagsalita, lahat ng karga ng dalawa, agad naman itong kinalas at sinunog. Matapos nun, pinalaya na niya ito. Wala namang nagawa noon si Utlay, kundi hayaan ng pasya ng matanda. Sa isip-isip niya, balang araw mauunawaan din ito ang mga sinasabi niya. Bago rin siya umuwi, inabisuhan niya yung maging handa sa lahat ng oras. Naniniwala kasi siyang babalikan sila ng mga taong yon para maghigante. Alam din niyang hindi yun titigil, gawa ng sa dinami-rami ng mga napaslang niyang mangkukulam, napansin niyang parang naging normal na lang ito sa kanilang mga pag-uugali. Nang marinig naman niyo ng albularyo, sinagot lang naman siya nito na alam nito ang kanyang ginagawa. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na siya naglakad pabalik ng bahay nila na merong pag-aalala. Lumipas ang 1 linggo, humingi sa kanya ng tulong ang matanda dahil sa pag-atake umano ng 2 lalaking pinalaya nito. Kahit mataas ang bakod at pudar niya sa katawan, hindi yun umubra sa 2 mangkukulam. Dagdag pa ng albularyo na gumamit ito ng mga mahiwagang sandata na siyang tumalos sa kanya. Matapos naman niyang malaman ng lahat ng yon, agad naman niya itong pinasilong sa kanilang pamamahay para tulungan. Ang problema lang, pagsapit ng gabi noong mismong araw, pinawian niyo ng buhay dahil sa pinsalang natamo nito, buhat sa pangungulam. Pagsilay naman niya sa walang buhay nitong katawan, napaupo lang naman siya sa tabi ng matanda habang inilalahad ang mga katagang ipinayo niya bago sila magkahiwalay. Nakakalungkot man ang ganoong pangyayari, pinili niyang huwag magpadalos-dalos sa kanyang magiging pasya. Para kay Utlay kasi, matagal na niyang tinalikuran ang pangalan ng paghihigante. Inakala rin niyang doon na magtatapos ang lahat-lahat, pero pagkabaling naman nila sa labi ng matanda, ang kapatid naman niya sa labas ang inatake ng mga ito. Sa sobrang tindi ng aral ng pangungulam, isang gabi lang ang dumaan, halos manuyot na ang buo nitong katawan. Mabuti na lang, maraming abilidad si Utlay na kaya niyang gawin, kaya mabilis niyang napigilan ang tangka ng mga itong pagpatay. Matapos naman niya itong maisalba sa tiyak na kamatayan, dito na siya nagdesisyong turuan ng leksyon ng mga ito. Alam niya kasing hindi titigil ang mga nilalang na yan hanggat hindi siya nito napapahirapan at napapasuko. Para naman maisakatuparan ang kanyang mga nais, 3 araw at 3 gabi siya naghanda. Hindi rin paghahanda ng kanyang sarili ang kanyang pinagkaabalahan.
Bagkus ay ang paghahanda ng mga gamit na matagal na panahon ng nangangalawang. Maliban kasi sa libu-libong abilidad na kanyang tinatangan, minana rin niya ang 2 mahiwagang sandata ni Padre Hugo. At yun ay walang iba kundi ang magkapares na ginunting. Ayon sa paring napagkuhanan niya nito, bawat isa sa mga sandatang yon sumisimbolo sa 2 puwersang naghahari sa mundo. Ang kanan bilang liwanag at ang kaliwa bilang kadiliman. May kanya-kanya rin itong abilidad kung saan ang kaliwang ginunting sumisipsip ng dugo at ang kanan naman humihiwa ng kaluluwa. Para sa nilalang na katulad niya, halos walang katumbas na kakayahan ng maaaring maibigay ng 2 mahiwagang sandata. Ayon pa kay Utlay, inabot siya ng ilang oras kakaalis ng sandamukal na dumi ng mga ito. Noong umuwi kasi siya, binaon niya yun sa lupa para hindi mapaglaruan o makita ng kanyang mga magulang. Obligado rin siyang gawin ito para na rin sa kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa pagdaan ng 3 gabi, nakahanda na ang mahiwaga niyang sandata. Marami siyang prosesong ginawa rito para mapabalik lamang yon sa dati nitong itsura. Pagsapit naman ng sumunod na araw, alinsunod sa plano, lakas loob naman siyang nagpaalam sa kanyang ama. Hindi na niya inilahad kung ano ang gagawin niya, basta ayon sa kanya, aalis siya na merong dahilan. Mariin din niyang pinaalalahanan ng mga ito na kahit anong mangyari, umiwas sa mga gulo. Dahil sa kanyang sinabi, wala naman itong nagawa kundi suportahan siya. Bukod kasi na nasa tamang edad na itong si Utlay, inaasahan na rin ng kanyang ama na darating ang ganoong araw. Nang marinig naman niya ang suporta nito, lubos naman siyang nagpasalamat. Sa mga sandaling yan, ramdam niya ang matinding pagmamahal ng tatay niya. Matapos niyang makapagpaalam, dala ang kanilang kalabaw, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa Karatig Baryo. Kahit wala siyang ideya kung saan naninirahan ng mga ito, naglakas loob siyang maghanap dahil hanggat nasa lugar nila ito, alam niyang hindi yun makakatakas sa kanya. Dumaan pa ang maraming araw kung saan-saan na siya napadpad. Marami na rin siyang napagtanungan at hindi naglaon nalaman niya ang tungkol sa isang liblib na lugar na pawang mga tao lamang na nasa panig ng kaliwa ang nakatira. Bagaman hindi siya sigurado, malakas ang kutob niya na doon niya makikita ang magkapatid kasama ang mga kamag-anak nito. Base sa plano ni Utlay, pagkatapos niyang patayin ang mga nilalang na yan, uuwi na rin siya sa kanila para mamuhay ng normal. Yun talaga ang nais niya, ngunit ang hindi niya alam, taliwas sa kanyang plano ang madadatnan niya sa lugar na kanyang pupuntahan. Ilang araw pa ang lumipas, sa dulong parte ng Surigao del Norte, narating niya ang isang baryo sa puso ng malawak na ilang. Pasikot-sikot ang daan patungo sa lugar na yon, kaya nung marating ito ni Utlay, di niya maipagkakailang marami siyang pinagdaanan para matagumpay yung mahanap. Sa bukana pa lamang ng lugar, tumambad na sa kanya ang mga itim na engkanto na nagbabalat kayo bilang tao. Upang hindi naman siya nito mapagdudahan, ilang araw na niya noong tinatangan ang presensya at abilidad ng isang sinaunang mambabarang. Nagpalit anyo na rin siya nang sa gayoy hindi mabala ang mga biktima niya kung sakali mang masipat siya nitong naglalakad sa daan. Pagkalapit naman niya sa kinaroroonan ng mga engkanto, agad naman itong nagtanong ukol sa kanyang pakay. Nang marinig naman yun ni Utlay, inilahad niya ritong meron siyang bibisitahing kaibigan. Dagdag pa niya na, may dala din siyang karne ng tao na paparating 3 araw mula sa araw na yon. Pagkarinig naman dito ng mga bantay, agad naman siya nitong pinapasok. Sa kanyang paglalakad,
Dahan-dahan naman niyang pinagmasdan ng buong paligid. Pasimple rin siyang naglagay ng talukbong sa ulo upang hindi niya makatitigan ang kahit na sino sa mga ito. Pagkaraan pa ng ilang oras, nang marating niya ang unahang bahagi ng lugar, doon na niya nakita ang kapatid ng dalawang lalaking pumatay sa kakilala niyang albularyo. Pagsilay naman niya rito, pasimple naman niya itong nilapitan, sabay tapo ng itim na uod sa may bandang tenga nito. Mabilis na pumasok ang bagay na yon sa sistema ng bata, patungo sa mismong utak nito. Pagramdam naman niya sa presensya ng insektong pinakawalan niya, agad naman siyang humanap ng mapagpapahingahan pansamantala. Pagpatak naman ng gabi, nang makauwi na ang bata, agad naman niyang nilapitan ang bahay na pinasukan nito. Sa kasagsaga ng kanyang pagmamasid, hindi niya maipagkakailang marami pala itong kadugo sa lugar na yon. Alam din niyang matataas na kalibre ang karunungan ng mga ito, pero hindi yun nagbigay ng alalahanin para sa kanya. Anumang oras kasi, kayang-kaya niyang magpalit ng abilidad. Naniniwala rin siyang walang panama ang mga nilalang na yon sa kanya, lalo pat kapag ginamit niya ang anyo ng isang dibino. Dahil sa ganoong abilidad na meron siya, matagal na siyang hindi saklaw ng takot na pangkaraniwang nararamdaman ng mga ordinaryong tao. Paglalim pa ng gabi, nang mapansin niyang tulog na ang mga mangkukulam sa bahay na yan, dali-dali naman siyang pumanhik sa likod ng bahay. Bagaman nakasarado ang pinto, isang usal lang ni Utlay sa trangka, bumukas siya ng walang kahirap-hirap. Pagsilay naman niya sa napakadilim na loob ng bahay, agad niyang hinawakan ng mahigpit ang dala niyang armas. Habang binabaybay naman niya ang pasilyo, wala siyang ibang napapansin kundi ang mga itim na kaluluwang gumagala sa paligid. Kung titingnan, nakakapangilabot talaga ang anyo ng mga ito, pero para kay Utlay, isa lang yung pangkaraniwang nilalang. Maya-maya pa, nang marating na niya ang isa sa mga silid, dahan-dahan naman niya yung binuksan. Pagsilip niyang mga bata ang naroon, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad hanggang sa kalaunay marating na niya ang silid ng mga magulang ng dalawang hinahanap niya. Noong una nilagpasan niya pa ito, pero nang mapagtanto niyang wala roon ang dalawa, muli siyang bumalik sa silid ng mag-asawa para yon ay kausapin. Bago naman niya ginising ang mag-asawa, siniguro niya munang mapapasukan ito ng kanyang mga uod. Matapos nun, marahan naman niya itong kinalabit hanggang sa magkaroon na yon ng ulirat. Pag-upo naman ito sa kanilang higaan, mariin niya itong inabisuhan na huwag kikilos ng hindi niya magugustuhan. Pagtatapat pa ni Utlay, ang mga anak lang nito ang kanyang kailangan at wala ng iba. Dahil sa sinabi niya, agad namang sumagot ang lalaki na pinatakas na nila ito. Mariin din itong inilahad. Alam na nila ang tungkol sa kanya at sa kung ano ang pag-uugaling meron siya. Nakikiusap ako sa iyo, Ginoo. Palayain mo na ang mga anak ko. Napilitan lang silang gawin ang bagay na yon. Dala ng kapusukan. Pangako, kapag sinunod mo ang payo ko, habang buhay mo na silang hindi makikita. Nang marinig naman ni Utlay ang sinabi nito, hindi siya pumayag sa nais ng lalaki. Anya, napatawad na niya ang dalawang yon, ngunit kinakailangan nitong harapin ang kanyang galit. Mariin din niyang inilahad, wala sa plano niyang buhayin pa ang mga binatang pumatay ng albularyo. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang tumaas ang boses ng kausap niya hanggang sa magkainitan na sila. Bawat isa walang gustong magparaya, kaya hindi naglaon, bigla na lamang itong dumukot ng garapon na mabilis naman itong ibinato sa kanya. Pagputok naman ng bagay na yon, agad namang kumalat sa buong paligid ang isang napakakapal na itim na usok.
Sinabayan din ito ng mga kakaibang alulong, senyales na natunugan na siya ng mga nilalang na naninirahan sa lugar na yon. Dahil dito, napangisi lang naman itong si Utlay habang nagsasambit ng mga usal. Unti-unti na rin siyang nagpalit ng katauhan hanggang sa makamit na niya ang anyo ng isang sinaunang aswang. Pagbuka naman niya ng kanyang mga pakpak, nasipat niya ang pamilya ng mga mangkukulam na nagmamadaling lumabas. Alam ni Utlay na napapalibutan na siya ng kanyang mga kalaban, kaya sa halip na mabahala, pinili niyang maging kalmado. Upang makapagbigay naman ng pagkasindak sa mga nilalang, dahan-dahan siyang lumabas sa mismong entrada ng pinto nito. Pag-alis ng usok sa kanyang katawan, agad naman siyang bumalik sa kanyang anyo, dahilan para masipat ng bahagya ng mga ito ang kanyang itinatagong wangis. Matapos naman yung masilayan ng mga nilalang, kitang-kita naman ni Utlay ang pag-aalangan nilang komprontahin siya. Hindi naglawan. Kung hindi pa siya nagsalita, halos walang masabi ang mga ito. Ayon kay Utlay, di naman niya gustong paslangin ang mga nilalang na yon. Pero kapag nagpumilit yung itago ang mga bagay na hangad niyang malaman, mapipilitan siyang padaanin ang kanyang galit sa mga nilalang. Nang marinig naman ito ng lahat, agad naman yung nag-usap-usap. Sa loob ng maigling sandali, nakilala na siya ng mga nilalang na yon. Hindi rin kasi maipagkakaila ni Utlay ang tungkol sa mga ginawa niya noong mga panahong naninilbihan pa siya sa ilalim ng pamamahala ni Padre Hugo. Ang problema lang, imbis na masindak ang mga nilalang na yon, napansin niyang parang may tinatago itong galit laban sa kanya. Magmula kasi noong narinig nito ang kanyang pangalan, hindi niya maipagkakaila ang bugso ng damdamin ng mga nilalang. Maya-maya pa, hindi pa man siya tapos sa pagsasalita, laking gulat na lamang niya nang sumugod ang mga kalalakihang nakikinig sa kanyang harapan. Pagsilay naman niya sa mga ito, agad naman siyang nagpalit anyo, sabay hugot ng 2 mahiwagang sandata. Wangis ng sinaunang aswang ang napili niyang gamitin dahil alam ni Utlay na hindi magiging maganda ang paglalaban nila kung sakali mang anyo ng dibino ang inilabas niya. Paglapit naman ng naunang grupo ng mga aswang, walang habas naman niya itong pinagtatataga gamit ang 2 ginunting. Paglapat naman ng talim nito sa mga nauna niyang biktima, bigla namang nagsipulasan ang mga nasa likuran nitong kasamahan dahil sa pagbalot ng kadiliman at pagputok ng liwanag na nagmumula sa mga katawan nito. Matapos ang mga pangyayaring yan, bahagya namang naantala ang kanilang pagtutuos. Nang mapansin naman ito ni Utlay, bumalik siya sa harapan ng bahay para pagbigyan ng nais ng mga ito. Umatras na rin ng bahagya ang mga nilalang habang mariing pinag-aaralan kung papaano nila ito matatalo. Makalipas pa ang ilang minuto, nagsimula na ring magpalipad ng usal ang mga mangkukulam at barangan. Ang mga manggagaway namang nakikialam, naglagay na rin ng mga pangharang na siya namang ikinatuwa ni Utlay. Akala kasi ng mga ito tatakas siya kapag nagigipit na. Ang hindi alam ng mga nilalang, nakahanda siyang makipaglaban hanggang kamatayan. Matapos namang mag-usap-usap ng mga ito, doon niya nakita ang isang matandang gabunan na naglalakad papalapit. Pagpasok naman ito sa loob ng bakuran, agad naman yung tumayo sa harapan ng kinauupuan niya, senyales na ibig nitong makipagnegosasyon. Ayon sa gabunan, hindi naman nila kailangan mag-away-away dahil kung iisipin, magkakaparehas lang naman sila ng dugo. Dagdag pa nito na, mainam ding hayaan niya ang 2 binata dahil sa mga oras na yon, paniguradong nakalabas na yon ng norte. Nabanggit din ito, patungo yon sa kanilang pugad na di hamak na mas malaki kumpara sa lugar na pinuntahan niya. Binalaan din siya ng matanda
na maraming malalakas na nilalang sa lugar na yon na kayang-kayang tumalo sa katulad niyang maraming tangang anyo. Pagkarinig naman ni Utlay sa sinabi nito, pakiramdam niya minamaliit siya ng matanda. Pagbaling naman niya doon ng paningin, agad naman siyang nagsambit ng mga usal kasabay ng pagyakap sa kanyang katawan ng isang nilalang na binabalot ng kadiliman at liwanag. Ayon sa kanya, na sa mga sandaling yon, halimaw ang wangis ng kalahati ng katawan niya. Sa kabila naman, normal na anyo lang, ngunit binabalot ito ng presensya ng isang malakas na dibino. Dahil dito, pansamantalang natigal po ang matanda na siya namang naging sanhi upang tumarak ang kanyang mahiwagang sandata na nasa kaliwang kamay niya. Pagtagos naman ito sa laman ng gabunan, napabuntong hininga na lamang ito habang pinagmamasdan ang talim ng ginunting na mabilis na humihigop sa kanyang dugo. Ilang segundo pa ang lumipas, nanuyot ang matanda hanggang sa binawian na rin yon ng buhay. Pagyuko naman ang ulo nito, agad namang naagnas ang buo nitong katawan hanggang sa wala na itong natira. Matapos ang pangyayaring yan, lahat ng mga nilalang na nakakita, hindi maipagkakaila ang takot na kanilang nararamdaman. Pagbalik naman ni Utlay ng kanyang mahiwagang sandata, isa-isa niyang pinagmasdan ng mga ito gamit ang mga nanlilisik niyang mata. Paulit-ulit niyang tinanong ang mga nilalang kung hangad ba nilang tapusin ang kanilang mga buhay sa ganoong paraan. Dahil sa sinabi niya, may mangilan-ngilan ang umatras pero marami pa rin ang nanatili. Ang ipinaglalaban naman ng mga ito ay ang buhay ng gabunan na kanyang pinaslang. Nang mapansin naman ito ni Utlay, pinaunlakan niya ang hangarin ng mga ito. Kahit labag sa kanyang loob na ipagpatuloy ang paglipol sa mga nilalang na yan, wala siyang nagawa kung hindi gawin ng nararapat. Sa loob ng isang oras, parang hayop niyang pinagpapapatay ang mga ito. Matapos nun, nang matira na lamang ang mga kababaihan sa baryo, dito na niya tinawag ang bata na nilagyan niya ng uod sa tenga. Pagharap naman ito sa kanya, lahat ng tanong niya walang hirap nitong sinagot. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niya kung saan nagtatago ang dalawang binatang kanyang pakay. Ayon sa batang yon, may balak ang dalawa na lumipat ng isla. Inaasahan kasi ng mga ito na hahanapin sila ni Utlay buhat sa kanilang mga nalaman ukol sa pagkatao niya. Dagdag pa ng batang yon, may mga kasama itong gabunan na binayaran ng kanilang padre de pamilya. Nahahanay din ng mga ito sa malalakas na uri, kaya kampante silang maglakbay ng walang iniisip na panganib. Matapos naman yung marinig ni Utlay, hindi na siya nagdalawang isip na tumawag ng isang malaking kabog na gawa sa purong anino at alikabok. Paglapag naman ito di kalayuan sa kanyang kinaroroonan, binulungan niya ang bata na magpahinga na. Matapos niya itong sabihin, nagsimula ng gumalaw ang mga uod na kanyang itinanim. Bawat isa sa mga ito nagsilabasan sa mga balat, laman at mga butas na maaari nitong malagusan. Sa loob lamang ng maikling panahon, binalot ng napakaraming uod ang batang yon. Pagkahandusay naman ito, yun na rin ang naging hudyat niya para sumakay sa sasakyang tinawag niya. Sa loob lamang ng ilang oras, nabaybay niya ng mas mabilis ang kabuuan ng Surigao. Pagdating naman niya sa pinakadulo nitong bahagi, dito niya nadatna ng dalawang binata na kasalukuyang naglalakad sa isang maliit na baryo malapit sa dagat. Para maipadama ang takot sa mga ito, sinubaybayan niya yon sa loob ng 2 araw hanggang sa mapansin ng mga ito ang kanyang presensya. Ayon kay Utlay, nasa 10 katao ang mga tauhang kasama nito. Marami rin yung mga dalang armas, kaya hindi siya gaanong lumalapit.
Hindi lang yan. May mga kasama rin itong manlalason at barangan na walang patid na umiihip ng pandepensa ng grupo. Matapos naman niya itong masilayan, minabuti naman niyang takutin lang ang mga ito hanggang sa kalaunay hindi na nito maipagkakaila ang kanyang presensya. Akala ni Utlay tatakbuhan siya ng mga nilalang na yan, pero laking gulat na lamang niya nang kinaharap siya ng 3 sa mga gabunang tauhan nito. Sa likod ng mga nilalang, nakaantabay ang 2 bruha kasama ng isang manlalason na nagpapalipad na ng usal sa buong paligid. Matapos naman niya itong masilayan, sinipat niya ng bahagya ang kasama nitong pangkat at dito na nga niya nakita ang mabilis nitong pagbaybay ng daan patungong karagatan. Sa unahan naman itong bahagi, naroon ang isang malaking bangka na gagamitin ito sa pagtakas sa kanilang lugar. Dahil sa pangyayaring yon, minabuti naman niyang kaharapin ng mga nilalang na sa tingin niya'y magiging alay ng kanyang biktima. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, unti-unti na rin niyang napapansin ang paglalim ng paghinga ng mga gabunan kasabay ng pagbalot ng berdeng usok sa buong paligid. Huli na rin ang maunawaan ni Utlay ang isang mahusay na patibong na inihanda sa kanya ng dalubhasang manlalason. Dahil dito, unti-unting naparalisa ang kanyang katawan, kaya nung masipat ito ng mga gabunan, hindi na yon nagdalawang isip pa na sumugod. Ang kaso lang, nang akmang lalapain na nila ito, napansin nilang nagkukunwari lang siya sa kasalukuyang sitwasyon niya. Pag-ilag naman ng 2 gabunan, sakto naman ang paghawak niya ng isa sa mga ito, sabay unday ng saksak gamit ang tangan niyang ginunting na nasa kaliwa niyang kamay. Matapos nun, mabilis namang naagnas ang nilalang, dahilan para sugurin na niya ang manlalaso na pasimpleng umaatake. Sa mga sandaling yan, alam niyang hindi na yun kinakailangang gamitan ng anyo upang maipakita sa mga ito kung gaano sila kahina sa kanyang paningin. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang paglalaban, pawang mga usal na lamang ang kanyang ginagamit. Upang mas kapanapanabik ang kanilang pagtutuos, ginagamitan niya yon ng mga orasyon ng kaliwa at kanang kapangyarihan. Kung hindi tigal po ang inaabot ng mga ito, nagkakaroon yon ng sumpa sa kanilang katawan, dahilan para bumagal ang kanilang pagkilos. Maya-maya pa, pagkapaslang naman niya sa mga natitirang gabunan, dito na siya nagsimulang maglakad patungo sa kinaroroonan ng bruha. Alam ni Utlay na hindi na makakapalag ang nilalang na yon, kaya paglapit niya rito, kampante niyang hinawakan yun sa leeg, sabay angat nito sa lupa. Matapos nun, tinitigan niya yon ng mata sa mata upang maipakita ang galit niya. Kung iisipin, wala naman kayong kinalaman sa mga nangyayari. Ganun ba kaimportante sa inyo mga binatilyong yon para pag-alayan ng buhay? Nang marinig naman ng bruha ang sinabi niya, pilit lang naman siya nitong pinagkakalmot sa kanyang braso hanggang sa nagdesisyon na siyang saksakin ito ng kanyang sandata. Kagaya ng palagi niyang ginagawa, pinapasipsip niya sa ginunting ang dugo nito upang mas maging matibay yon. Alam niyo kasi pinuno, napakarupok ng sandata niyang palaging hawak ng kaliwa niyang kamay. Para mapanatili ang tibay nito, kailangan niya yung pasipsipin ng dugo na mula sa mga katunggali niyang may taglay ding kakayahan. Sa pamamagitan nito, mas magagamit niya yon ng matagal nang hindi napupurol. Ang kanang ginunting naman, malimit siyang wala roong problema, lalo pat ang punteriya nito ay ang mga kaluluwa ng kalaban niya. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, dali-dali naman niyang binaybayang daan patungong dalampasigan. Pagsilay niya sa paligid, halos hindi na rin niya masilayan ang bangka mula sa napakalawak at napakadilim na karagatan. Sa mga sandaling yon,
Napangiti na lamang siya habang humahawak sa tubig, kalakip ng taimtim niyang pag-uusal. Pag-ihip naman niya ng mga buhay na salita sa dagat, agad naman niyang pinalaho ang kabog na kasalukuyang umiikot sa kalangitan. Paglaho naman ito, dahan-dahan na siyang naglakad patungo sa malalim na parte ng dagat. Paglubog naman ng katawan niya, nagsimula na ang pagpapalit anyo. Pagbalot naman ng makapal na kaliskis sa kanyang katawan, agad namang tumalas ang kanyang paningin sa ilalim ng tubig. Makalipas pa ang ilang segundo, nang nakakahinga na siya sa ilalim nito, hindi na siya nag-alangang hanapin ng bangkang kinaroroonan ng binatilyo. Sa kanyang pagbaybay ng kailaliman, dito na niya sinimulang tawagin ang mga nilalang na kalahi niya. Dahil dito, habang tumatagal napapansin niyang may mangilan-ngilan ang bumubuntot sa kanya. Hindi naglaon, dumami ng dumami ang mga ito, dahilan para makabuo siya ng isang lehiyon ng mga kataw at sirena. Sa tulong na rin ng mga nilalang na yon, mabilis nilang nahanap ang kinaroroonan ng bangka. Pagsilay naman niya rito, mabilis naman siyang umahon lalo pat papasapit na ang bukang liwayway. Maya-maya pa, nang mahawakan na niya ang panimbang ng bangka, agad naman niyang inutusan ng mga nilalang na kasama niya na palubugin ito. Sa isang iglap, walang patig naman yung umatake hanggang sa magkagulo na ang grupo ng binatilyo. Sinubukan nilang labanan ng mga kataw at sirena, ngunit wala na rin silang nagawa dahil naroon sila sa teritoryo ng mga ito. Paglubog ng bangka, isa-isang naghanap ng makakapitan ang mga taong naroroon para iligtas ang kanilang mga sarili. Yung mga aswang namang takot na takot sa dagat, sinubukang lumipad papalayo, ngunit bago pa man sila makarating sa alapaap, may mga galamay na mula sa kailaliman ang pumulupot sa kanilang mga katawan. Mabilis sila nitong dinarag sa karimlan, kung saan ang tanging narinig na lamang ni Utlay ay ang kanilang mga sigaw. Hindi naglaon, ganon din ang nangyari sa iba pa nitong mga kasama hanggang sa ang dalawa na lamang ang natira. Nang mapagtanto naman yun ng dalawang mangkukulam, sinubukan pa nitong magpaliwanag pero hindi niya na yun pinakinggan. Kagaya ng mga kasama nito, ipinadarag niya yun patungong karimlan hanggang sa tuluyan na yung maglaho. Matapos naman niya yung maisakatuparan, dito na niya inutusan ng mga kataw at sirena na bumalik na sa pugad nila. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, paisa-isa naman itong sumisid hanggang sa tuluyan na itong nawala. Sa pagbalik naman ng katahimikan ng dagat, agad naman siyang humanap ng tipak ng kahoy na pwede niyang masampahan pansamantala. Nanatili ng isang buong araw si Utlay sa laot na walang kinakain ni iniinom. Nang hihina man at nakakaramdam ng gutom, pilit niya itong pinagtiisan dahil alam niya sa kanyang sarili, minsan lang naman yun kung mangyari. Sa pagsapit ng sumunod na gabi, nagtawag siya ng nilalang mula sa ilalim ng dagat para maghatid sa kanya pabalik ng isla. Ani ni Utlay, pating ang sumagot sa kanyang pagtawag, kaya mas naging mabilis ang pagbalik niya sa pangpang. Ang problema lang, sa palikpik siya nito nakahawak, kaya hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan bago siya nakauwi. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga naranasan, matagumpay pa rin siyang nakabalik sa kanila. Pagdating naman niya noon sa pangpang, muli niyang tinawag ang kabog na siya namang nagdala sa kanya pabalik ng baryo. Paglapag naman ito sa likurang bahagi ng bahay, kampante naman siyang tumungo sa may bandang kusina. Bagaman nakatrangka, madali niya lang itong nabuksan sa pamamagitan ng mga usal. Lumipas ang gabing yan, laking gulat na lamang ng mga magulang niya nang masipat siya nitong lumabas sa kanyang silid. Nakakagulat man kung iisipin, labis itong ipinagpasalamat ng kanyang ina.
Dahil din sa mga pangyayari, nalaman ng mga ito ang kanyang mga ginawa. Nang marinig naman nila ang lahat-lahat, minabuti naman nilang ibaling ang kanilang atensyon sa kanilang mga trabaho noong araw na yon. Para naman walang magduda sa kanilang mga kakilala, pinasama nila si Utlay sa bukid. Halos inabot din ng ilang linggo ang kanilang trabaho hanggang sa malaman na ng mga kaibigan niya ang kanyang pagdating. Sa mga sandaling yon, aminado siyang kampante na siya sa kanilang buhay. Anya, wala na talaga siyang inaasahang gulong mangyayari dahil sa naniwala siyang yun na ang huli. Kaso lang, sa kasagsagan ng kanilang pagtatrabaho sa bukid, nalaman niya ang tungkol sa kasintahan ng kapatid niya sa labas. Ayon sa kanyang ama, nung umalis ang kaibigan nito, naghanap yon ng panibago. Kalaunan, may ipinakilala yung babae sa kanila na nakatira sa Karatig Baryo. Mabait naman ang babaeng yon, kaso lang kapag nasa bahay nila ito, hindi yun tumitikim ng kahit na anong pagkain. Palagi rin yung may baon, tapos ang atensyon nito nakatuon palagi sa kanyang kapatid. Dagdag pa ng kanyang ama na habang tumatagal napapansin nilang parang itim ang mata ng babaeng yon. Akala nga nito na mamalikmata lang siya, pero ayon dito, hindi lang pala siya ang nakakapansin ng ganoong bagay. Nang marinig naman ni Utlay ang tungkol dito, di naman niya maiwasang mapamura, gawa ng sa isip-isip niya, yung kapatid niyang yon ang palaging nagdadala ng kamalasan sa buhay nila. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung hinanap sa baryo hanggang sa makita niya itong naglalakad kasama ang babaeng karelasyon nito. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman yung umiwas ng tingin, sabay tahak ng daan papalayo sa kanyang kinaroroonan. Nang mapansin naman ito ni Utlay, hinayaan lang naman niya ito dahil alam niyang uuwi yon kinahapunan. Pagtungtong ng dapit hapon, matyaga siyang nagbantay sa labas ng bahay hanggang sa masipat niya ang kanyang kapatid na naglalakad papalapit. Pagdating naman ito sa lugar kung saan siya nakaupo, dito niya na yun tinawag, sabay harang sa pinto kung saan yun papasok. Dahil sa ginawa niya, napilitan naman itong huminto, sabay tawag sa pangalan ng kanilang ama. Akala ng kapatid niyang yun masasalo siya ng kanilang padre de pamilya, pero hindi ito nangyari. Nang mapagtanto naman niya ito, doon na siya nagsimulang magtanong sa kanyang kapatid hinggil sa kanyang kasalanan. Paulit-ulit din itong inilahad sa kanya, walang masama sa ginagawa niya at wala itong karapatan na manghimasok sa buhay na meron siya. Matapos namang marinig ni Utlay ang tungkol dito, hindi naman niya maiwasang mapabuntong hininga. Sa halip na magalit, may hinahon niya yung inakbayan habang pinapaliwanagan. Wala naman ako nakikitang masama sa ginagawa mo. Ang sa akin lang, protektahan ka para hindi ka mapahamak. Marami namang mga kaedad mo rito ang normal. Bakit sa demonyo ka pa nakatagpo ng tadhana? Ben, masakit mang sabihin pero kailangan mo atang layuan ang babaeng yan. Ako na ang nagsasabi sa'yo, nagtatangan niya ng dugo ng aswang. Isipin mo ang mga mangyayari kung kayo magkatuluyan sa hinaharap. Hindi ba't may posibilidad na ikaw at ang iyong magiging supling ay mapahamak? Huwag mong isipin na ngayon, bagkus palagi mong isipin ang mga susunod na araw at taon. Nang marinig naman yon ng kanyang kapatid, nanlumo lang naman ito habang sumasagot sa kanya na mas mainam na kilalanin niya muna ang babaeng karelasyon niya. Dagdag pa nito na hindi lahat ng taong sa tingin niya ay masama. Masama talaga. Matapos naman itong mailahad ang bagay na yon, ipinangako nito sa kanya na lalayuan niya ang karelasyon nito kung sakali mang siya na mismo ang makakasaksi sa mga masasama nitong gawa. Nabanggit din ng kapatid niya
Hindi kumakain ng karne ng tao ang mga magulang at kamag-anak nito. Mabuti rin ang pakikitungo ng bawat isa, kaya nakahanda siyang sumugal kung yon ang kinakailangan para mapanalunan ang tiwala ng kanyang kapatid. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa si Utlay kundi ang sumunod. Alam niya kasing sa pamamagitan nito, maiiwasan niya ang maaaring pagtanim ng galit ng kanyang kapatid. Sa loob ng ilang araw na pagsama rito, nakilala niya ang pamilya ng babae. Noong una, halos hindi niya talaga sukat akalain na aswang ang mga panauhing yon. Isipin ninyo, pagdating nila sa baryong pinagtitirhan ng mga ito, naging mainit ang pagtanggap nito sa kanila. Lahat din ng mga inihaing pagkain, napakalilinis at halos wala kang makikitang bakas ng pagtataksil. Dahil sa pangyayaring yon, binigyan niya ng pag-asa ang pamilya. Medyo nakakagulat kasi yun para sa kanya, lalo pat hindi pa siya nagpapakilala. Sa kanila ring pag-uusap ng mga kamag-anak at pamilya nito, napag-alaman niyang matagal nang pumupunta sa lugar na yon ng kanyang kapatid. Kaya rin ito nagkaroon ng kaibigang mangkukulam ay dahil sa pagnanais nitong mapalawak pa ang kanyang kaalaman pagdating sa lahi ng mga aswang. Inamin din ng ama ng babae, sila ang nagpakilala sa kapatid niya sa mga nilalang na yan dahil sa naging kalapit din nila ang ama nito. Ang hindi lang nito inaasahan ay ang lihim na pagtataksil ng mga pinagkakatiwalaan nilang kaibigan. Matapos naman yung marinig ni Utlay, dito na niya nalaman ng lahat. Kahit nga siya noon, hindi inaasahang taon na pala ang relasyon ng dalawa. Ang mas nakakagulat pa, na sa loob ng ilang taong pagsasama ng mga ito, wala naman doong kakaibang nangyari. Dahil sa mga bagay na kanyang nalaman, minarapat niyang wag nang humadlang sa kagustuhan ng mga ito. Naisip niya kasing mahal naman ng babae ang kapatid niya, kaya walang rason para maging balakid siya. Sa halip ang ginawa na lamang niya, sumuporta sa mga bagay na ikasisiya ng dalawa. Lumipas pa ang mahabang panahon. Walang kaide-ideya ang mga nilalang na yan sa kanyang totoong pagkatao. Ayon kay Utlay, na kahit hindi siya kilala ng mga ito, walang nagbago sa kanilang pakikitungo. Kalaunan, nang mapagtanto niyang yon ang totoong ugali ng mga nilalang, hindi na rin naging mahirap pa ang pagtanggap niya sa mga ito. 5 taon pa ang dumaan, nagkasundo na ang kanilang pamilya na pagkaisahing dibdib ang dalawa. Matapos namang magkasundo ng lahat, 1 taon ang ginugol nilang preparasyon para sa kasalang magaganap. Ayon kay Utlay, marami silang naging bisita noon, lalo na sa panig ng babae. Karamihan sa mga dumalo, pawang may dugo ng mga aswang na nasa iba't ibang lahi. Nang mapagtanto naman niya ang tungkol dito, ginamit niya ang pagkakataong yon para magpakilala. Pagramdam naman ng mga nilalang sa presensya niya, agad na nabaling sa kanya ang atensyon ng lahat. Dahil sa pangyayaring yon, pansamantalang hindi naging sentro ng atensyon ng mag-asawa. Matapos namang malaman ng pamilya nito kung sino ba siyang talaga, hindi nito maiwasang lumuhod sa kanyang harapan, pagpapakita ng matinding paggalang. Ngunit nang masipat naman yun ni Utlay, mariin niyang inabisuhan ng mga ito na hindi na yon kailangan. Dagdag pa niya na, pamilya na sila mula sa araw na yon, kaya wala nang dahilan para katakutan pa siya ng mga ito. Nang marinig naman ng lahat ang kanyang sinabi, karamihan sa mga ito ay nagbunyi. Magmula noon, nagsimula na rin ang masayang buhay nila Utlay hanggang sa kanyang pagtanda. Mula noong araw na yon hanggang sa mamatay si Utlay, ginamit na lamang niya sa panggagamot ang tinangan niya na libu-libong abilidad ni Padre Hugo.
Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam nyo, sobrang lakas naman nito ni Utlay, no? Ang lakas niya talaga eh. Parang makakasabay pa to sa mga kahit anong klase ng nilalang eh. 'Di ba? Kasi libo-libo yung abilidad niya. Tapos ang nakakatakot pa rito, parang lahat ng maximum na kakayahan ng nasa kaliwa tsaka nasa kanan, kaya niyang gamitin. Tapos nakakapag-iba't iba pa siya ng presensya. So, ano na? Wala na bang makakatalo kay Utlay? Wala na bang makakasabay kay Utlay? Partida, hindi pa siya nagpapakita ng sarili niyang domi. Yun na lang yung eksena dun sa dagat, Kataw tsaka Serena na tawag niya tapos nahabol nila yung parang imposible ng mahabol. Pero alam nyo, napansin ko, dun sa eksenang yun, sobra siyang nanghina. Diba? Kasi naghanap na nga lang siya ng tipak ng kahoy eh. Siguro, dun yun sa nasirang bangka. Tapos, nagstay na lang siya ron. Nagpalutang-lutang hanggang sa nagpalipas ng isang buong araw para siguro makarecover. Diba? Kasi nga, sobra-sobrang kakayahan yung ginamit niya nung oras na yun eh. Hindi basta-basta yun kasi nasa dagat ka, tas tatawag ka ng mga nilalang na nakatira dun. Diba? Medyo para sa akin, ang hirap nun. Walang kahit sinong manggagamot sa mga naikwento ko na ang kayang gumawa ng ganun. Tapos nasa dagat pa. So ano, kayo, masasabi nyo ba? Si Utlay na ba ang ilalagay natin sa pinakamalakas na antingero o nasa panig ng kaliwa na nailapag natin dito sa channel natin? Kasi libu-libong abilidad. Ang dami nun. Diba? Pero nasa sa inyo na lang yan kung siya talaga yung ilalagay ninyo. Pero ako, masasabi ko na pwede, pero marami pa rin kasi talaga tayong hindi nakukwento eh. So, mahirap magsarado ng isang titulo na hindi pa tayo sigurado kung siya nga ba talaga. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Gandang umaga, gabi, o kung nasan man kayo. Meron tayong iaalok sa inyo na bago. Alam nyo, kung meron na kayo nito, Gumamela Celis, 10 Elements, tapos yung mga dignum natin na medalyon, San Benito. Sobrang gandang i-partner nito, lalo na kapag magdadasal kayo. Ano ba to? Ito yung tinatawag namin bago ngayon na insenso ni Pinuno. Ito yung packaging niya. Siya. At ito yung pinaka mismong insenso. Yan. Tapos kung mapapansin ninyo, dyan sa YouTube channel ko, sa Ang Pinuno, meron shorts dyan na tungkol dun sa kamay ni Jesus, dun sa Bicol. Dito ko kinuha yung concept nun. Nakalagay siya rito sa golden pouch natin. Ito siya. Yan ang ganda. Yan o, diba? Kuwang-kuha niya. Yung nasa kuweba, nung napasukan namin. Yung kuweba na yun, yung kamay ni Jesus doon, tuwing mahal na araw, kinukwento nung tour guide namin na maraming albularyong pumupunta ron para magpabendisyon ng mga karga nila o kumuha ng mutya. Doon ko nakuha yung concept na yan, di ba? Ang ganda. Ano ba silbi nito? Ito yan. Kapag magdadasal kayo, pinakamagandang araw, Tuesday, Wednesday, Saturday, tsaka Friday. Pinakamagandang oras, kayo na bahala. Pero pinaka-the best para sa akin talaga, alas 6. Kahit sino naman sa inyo siguro alam na yan. Lalo na yung mga talagang nagpa-practice, yung mga talagang nagdarasal para sa lihim na aral. Alas 6 talaga yan. Ito yung pinaka-insenso natin. Yan siya. So kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit nasa opisina kayo, pwede nyo sindihan to. Kasi ito nyo siya lalagay. Yan. Tayo nyo ganyan. Check nyo. Habang nakasindihan, sabayan nyo na ng dasal. Lalo na nga yung sinasabi ko kanina, yung may mga Gumamela Celis, to, saktong-sakto yan, to yung pinapakain nyo to ng dasal. Sabayan nyo yung pagsindi ng insenso. Kahit hindi naman araw-araw, kung kailan lang yung libre nyong oras, o yung magandang araw para sa inyo, the best siyang i-partner, lalo na sa mga karga niya yan. Tsaka yung mga kumuha rin sa amin ng mutya noon, pwedeng-pwede nyong i-partner yan. Bango. Yan. Tsaka kahit wala kayong orasyon, kahit wala kayong dasal, wala kayong kailangan dasalan, sindi lang kayo sa bahay niyo nito. Araw-araw kahit alas 6. Lalo na kung yung bahay ninyo may mabigat na problema, puro negative energy, sobrang ganda nito, pampataboy. Yan, sakto yan yun. Magtataboy tayo ng mga negative energy rito sa kwarto. Ayan, kaya kung interesado kayo,
Yung link neto nasa baba lang ng video na to. Tsaka yung ibang link nasa description ko lang. Makikita nyo yan. Click nyo lang yun. Yan, makakabili na kayo yan. 20 pieces nga pala to. Kaya sobrang tagal nyo itong gagamitin. Lalo na kung once a week lang kayo magdadasal. Basta depende talaga sa paggamit ninyo. Yun lang. Salamat.